tayo sa power 2. So, itong mga karabit, so, hindi ko pa siya nagagawa ng poop tray, so naglagay muna ako ng temporary. Tulad, ito, gagawin ko sila nito. Scrap to na polycarbonate. So yan yung galing din sa bubong. So itatapon na. So, hiningi ko na lang para magawa natin ng poop tray kasi yun, makatipid na rin tayo. Yung klaseng cage, since pag hinugot mo na yung poop tray, kailangan mabilis ka lang din. Kasi baka biglang umihi yung nasa taas na rabbit, so may ihian yung nasa baba. So, sa experience ko naman, wala pa namang nangyari na ganun. Pero, ina-anticipate ko na possible silang mag-umihi habang natanggal yung poop tray. So, kawawa naman yung nasa baba. So, kailangan mabilisan lang din. Okay, ngayon medyo mabagal kasi tinuturo ko nga sa inyo kung paano, napakita ko sa inyo kung paano linisin itong ating cage na ganitong setup. Ito, extension. Extension nga kasi maliit yung poop tray. Kung makita nyo, pupuno siya ng baby kasi mababaw lang itong poop tray na ito. Kaya dahan-dahan ng pag-urot. Baka maligos yung nasa baba. Kawawa naman. Balik na natin ito. Tension, di ba? Yan mga karabit, isa na lang. So ito, kung makikita nyo, perfect yan. So medyo malaki siya, pero since polycarbonate siya, hindi naman siya ganong kabigat. Yan mga karabit, kita nyo, nandun sa side na yun. So malalaman nyo kung saan sila madalas tumambay. Saan yung favorite spot nila sa cage. Pinagpawisan tayo sa electric fan. So yun lang yung mga karabit yan. So nung nagagawa ko siya ng at least 10 minutes ganyan or less pag mabilisan. So mabilis lang naman din siya linisin gawin. So at the same time, ang benefit is na monitor mo yung poops ng rabbit mo, so malalaman mo kung nagtatay na siya kasi meron siyang yung tayo niya, kung ano yung tsura, yung ihi, yan. Tsaka yung maliliit na damo na lumusot dun sa plastic matting, dun sa flooring, so yun, nalilinis. So, ayan na sila, malinis na. Okay, so hindi lang yung cage ang kailangan yung linisan. Kailangan din malinis yung surroundings niya, yung nasa baba. Ito, wawalisin lang natin. Ito naman, ginagamit ko to kasi nung una, yung yung green kernel is nito lang. So, tendencies dito, nababasa, tumutulog. So, kawawa yung nasa baba, kaya linagyan ko nito. Yan. So, hindi na mababasa yung back natin dito nasa baba. Linisin na natin yung back. So, after ko sila walisan, in-sprayhan pa din sila natin. Okay, so yun, we're almost done. Then,
Yun na mga rabbit. So, ang maganda din, pag nalilinis mo yung ilalim, pinakailalim, nawawala yung mga nag-overflow, no? Yung mga nasa labas na mga poops nila or nag-iwiman sila, at least na nalinis nyo rin sila. So, maiwasan din natin yung mga langgam. So, yun isa sa mga kalaban ng mga rabbit is yung mga langgam. So, pag nilanggam yung rabbit na is, syempre, ma-stress yun. So, baka mamatay. Okay? So, para maiwasan din yung langgam is ito. Naglagay ako ng actually ano yun, yung bote ng Coke or nung ketchup. Ganyan. So, hinati ko siya, lagyan ko siya ng used oil. Tapos, nilagay ko dun sa paanan. And then, nilagyan ko pa siya dito ng ng foam. So, tinalian ko yung foam. So, yung foam is basa din siya ng oil. For, for safety na hindi akitin, hindi tatawirin ng langgam yon. And then, make sure na wala kang mga object na nakadikit sa pader. So, yung pwedeng magkaroon ng access yung yung langgam. So, that's it. Sana naibigan nyo at nakatulong ang video na ito. Nabigyan kayo ng information about sa cleanliness ng cages ng ating mga rabbits. Okay? So, sana patuloy kayong mag-follow sa ating YouTube channel, and then just click the notification bell para ma-update ka sa mga bago at marami pang kaalaman na matututunan dito sa channel natin. So once again, welcome sa ating Red Gate Rabbitry, and thank you for watching. Enjoy!